You have a YouTube channel? Yeah, I have. Make it now? Pinoy in Greenland. Say hi to my new friend here in Greenland, Nok City. And what's your name? And Gulok. Ito daw din yung nakabutas sa barkong Titanic. Nagtatravel din kasi itong mga iceberg na to. Ito na yung itsura dito sa itaas mga kabayan. Ito yung itsura ng dagat ngayon mga kabayan, no? Halos lahat talaga mga kabayan, napuno talaga. Wala na talagang madaanan dito yung mga sasakyang pandagat. Hello po mga kabayan. Ngayon nandito tayo sa may gilid ng dagat. Ito ay sa Nok, Greenland. Kung napapansin nyo sa likod natin, halos wala na talagang paglagyan. Yung mga iceberg mga kabayan, kung napapansin nyo, ayan, pasag-pasag na siya, no? Actually, hindi yan dito sa Nok nang galing, kundi sa gitnang bahagi siya ng Greenland, kung saan may mga iceberg mga kabayan. Kasi 80% ng lugar ng Greenland ay napapalibutan siya ng mga yelo. So, ang nangyari, dahil nga nag-global warming o medyo naka-feel ng warm mga kabayan yung Greenland, ito yung dahilan, pag nag-climate change, nababasag itong mga iceberg na to. So hindi din maganda yung epekto mga kabayan kapag mayroong mga ice dito na napadpad sa amin, dahil ito dapat ay nasa gitnang bahagi lang siya. Yung mga iceberg na to ay umaabot yung iba nito mga kabayan, nasa 100 meters pataas pa siya, dun talaga sa gitna, sa part ng north at south mga kabayan ng Greenland. Kasi itong Nok nasa medyo nasa gilid na ito mga kabayan. So ngayon ang gagawin ko, ipapasyal ko kayo, ipapakita ko talaga yung nang malapitan itong mga iceberg na to para mayroon kayong ideya. Maraming mga kung dito gumagala mga kabayan, mga turista at mga tao dito, dahil yung temperature natin sa 0 degrees. Pag 0 degrees mga kabayan, medyo warm kasi yan dito sa Greenland kasi winter pa ngayon. Pag minus siya, yun na yung talagang nagpo-frozen, nag-i-snow. So ngayon yung mga snow halos natutunaw na din. So tara, samahan nyo ako, papasyal ko kayo. At napakaraming tao dito. Ang sabi nila sa akin, first time daw nangyari dito sa Nok na ganito yung itsura, na puno siya ng iceberg. Tingnan nyo, mayroon pa doon fishing boat na dumaan talaga. Hindi ko alam kung saan siya makakadaan dyan, no? Ito daw first time daw ito nangyari mga kabayan na ganito kadami. Meron namang mga iceberg dito na napadpad, pero pa konti-konti lang. Ito napakadami na puno talaga. So pupuntahan natin doon sa unahan, at dito may mga tao din dito na nagpipicture, nagbibideo, dahil bago sa kanila dito mga kabayan yung ganito kadami, dahil hindi naman ito normal talaga mga kabayan, dahil nga sa warm yung panahon, nagbabasagan yung iceberg. Puntahan natin doon sa unahan nang malapitan yung mga iceberg at ipapakita ko sa inyo yung madadaanan natin. So hindi ko na dinala si Mrs. mga kabayan, nandyan naman yung bahay namin sa likod, dahil medyo mahangin, hindi siya pwede mga kabayan, dahil hindi pa nga siya masyadong gumagaling, kaya ako lang muna nag-ikot-ikot ngayon. Tara, ipapasyal ko kayo. Yung nadadaanan natin, oh, mga snow ito na tumigas na siya, at medyo madulas ito mga kabayan. So actually ilang linggo na din hindi nag-snow dito, dahil medyo tagtunaw ngayon, dahil 0 degrees. Ayan, maraming mga tao dito. So ipapakita ko sa inyo yung itsura ng mga iceberg, oh. Ayan, dito siya humarang. So hindi yan dito talaga, you know, blue na blue siya mga kabayan, oh, at napaka-fresh yan. Ayan, pwede yan siya gawing inumin. Ayan, nag-low tide kasi, so ang nangyari, naiwan yan. Kasi yung iceberg na yan ay 80% yung nakalubog, tapos 20% lang yung sa itaas. Ayun sa unahan, may malaking iceberg din doon. So tara, puntahan natin doon. Pa-sunset na dito mga kabayan, dahil mag-alas 6 na. So maraming mga turista ang gumagala dito, dahil nga ang Nok City mga kabayan, isa talaga ito sa tourist spot na pinupuntahan. Hoy kabayan, video-video muna tayo. Kuha natin yung mga iceberg. Video mo, sayang. Oh, minsan lang to. Ha? Doon, ikotin ko doon. Ayan, so may kababayan tayong daanan. So mayroon pa silang barko dito mga kabayan, na makaluma. Ayan. So puntahan natin doon sa unahan mga kabayan, no? So napakaraming tao dito ang gumagala. Sayang lang hindi natin nakasama si Mrs. dahil nga medyo hindi pa siya gumaling. Bawal pa siya dito sa mga hangin mga kabayan, at medyo malamig. Ayan. So ang Greenland pala mga kabayan ay isa itong territory ng Denmark. Under territory siya, at hindi pa rin siya matatawag na bansa, dahil anonymous country ang tawag sa kanya, dahil hindi pa siya independent mga kabayan. So ito, puntahan natin sa una. Tapos ang lugar ng Greenland ay 80% talaga yung ice nito mga kabayan ang nakapalibot sa kanya sa gitna. Pero dito sa Nok City, hindi talaga ito normal na mayroong iceberg dito malapit. Actually napadpad lang siya dito. Ayan, oh, nagtataasan yung mga iceberg doon, oh, nagpang-abot. Ang tendency niya kasi pag warm, nabasag na siya.
at napunta dito. Ayan, so yan yung itsura dito mga kabayan. Puntahan natin sa unahan kung ano talaga yung itsura ng iceberg na yan, at ipapakita natin ng malapitan mga kabayan sa inyo ha. Ito mga kabayan, presko talaga na ice to, dahil hindi naman to snow. Wag lang dito, hindi ka lang dito pwede kumuha sa gilid. Siguro sa gitnang bahagi kung saan talaga nanggaling, ayun pwede yung inumin yung iceberg na yun. So mayroon nga sila ditong hinukay mga kabayan, no, para daanan. So daming tambak pa dun sa unahan, no. Ayan, so ipapakita natin mga kabayan sa malapitan yung itsura. Ayan, matataas yung mga iceberg dun sa unahan, no. Ayan, may mga bato-bato na dito at low tide mga kabayan. Ayan, so mayroon na din ditong pumunta, oh. So ganyan yung ice. Tara, lapitan natin yung ice dito. Tinambakan nila dito ng ng mga bato. Ayan, para malapitan talaga ng mga tao kung ano yung itsura. Ayan, so ito yung ice. Ayan, tunay na ice to mga kabayan ha. Ayan, ayan, tunay na ice yan, oh. Ayan yung itsura ng ice, parang nagbo-blue siya sa ilalim. Ayan, pwede ka na maglakad-lakad dyan actually mga kabayan, no. Makaabot ka na dun sa dulo. Yan, tapos sunset pa tayo dito ngayon, oh. So yan, puno talaga ng ice. So sa ngayon wala pang mga mangingisda mga kabayan na umaalis, dahil hindi na sila makaalis dito at hindi sila makakuha ng isda pag ganito, dahil nakaharang itong mga iceberg. Maaring pag mabangga nila dito mga kabayan, mabutas yung nila, masira, hindi din sila makaalis dyan dahil yan puno ng mga ice. Ang sabi nila mga kabayan, ito daw din yung nakabutas sa barkong Titanic noong mga panahon, dahil yung ice pala mga kabayan or iceberg na nabangga ng Titanic ay nanggaling pala daw yan sa Greenland. Ito din ay na-search ko mga kabayan sa Google. Dahil ito mga kabayan, pinapadpad kasi ito kung saan yung hangin, pinapadpad siya. Bali nagta-travel din kasi itong mga iceberg na to, dahil hindi naman talaga dito nanggaling yan sa kundi nanggaling siya sa gitnang bahagi ng Greenland. Kaya ang nangyari doon mga kabayan, yung Titanic na yun, nabangga siya ng iceberg, nakabangga siya ng iceberg, dahil akala kasi nila yung iceberg mga kabayan manipis lang. Pag ito kasing iceberg, maliit lang yung nakalutang mga kabayan, nasa 20% lang. Tapos yung 80% nakalubog. Kung napapansin nyo, blue na blue at solid na solid yan, parang bato din. Ito yung mga itsura ng mga bahay dito mga kabayan, no? Halos nakapatong lang talaga siya sa mga bato na may snow. Tapos kahoy lang talaga siya. Yan, ito yung buong paligid natin dito. Tapos mahirap dito yung kalsada mga kabayan. Kaya dito gumagawa sila ng mga hagdan or tulay ba yan na dugtong doon sa kabila. Tapos sunset tayo ngayon, no? Napakaganda ng panahon. Ngayon pupunta tayo doon mga kabayan, no? Sa medyo malapit at saka marami ding iceberg. So aakyat tayo doon sa itaas. So ngayon mga kabayan, pupunta na naman tayo doon sa unahan kasi tapos na tayo dito kanina. So ngayon titingnan na naman natin doon sa unahan yung itsura ng mga iceberg. Yan, maglalakad tayo dito. So ito yung mga nadadaanan natin, no? Talagang yellow na tumitigas dito, yung sa mga snow dati. Ayan, sa likod natin, ayan yung kayak nila dito. Ito yung ginagamit nila dati, mag-travel sila sa dagat kasi walang kalsada. Kaya itong ginagamit nila pag kukuha sila ng mga pagkain, mag-transfer sila ng mga gamit. Ayan yung kayak yung tinatawag. So ngayon pupunta tayo dun sa unahan. Yeah, ito yung nadadaanan natin dito mga kabayan. Medyo madulas lang dahil makintab nga yung mga simento dito na nabalutan siya ng mga makakapal na mga yelo. Doon lapitan natin yung iceberg yun, no? Kasi pwede natin siyang mababaan. Yan, ito talagang kuan dito yung yelo, makapal na dito sa may simento. Kaya maraming iceberg doon sa unahan. At saka napakaraming tao din dito mga kabayan. Ayan, so tingnan natin sa itaas. Sin yung bridge nila dito. Ayan, sa ilalim mo. Ayan, so ito puro snow dito yung lugar nila dito. Tapos akyat tayo dun sa may statue mga kabayan, makikita natin yung buong paligid dito. Yan, nagbabasagan yan yung mga iceberg, oh. Yan, napakaraming iceberg dito sa gilid. So doon sa itaas pag umakyat tayo, makikita natin dito mga kabayan yung buong paligid. Yan, tara, samahan nyo ako mga kabayan. Papakita ko lang sa inyo yung nadadaanan natin dito. Medyo madulas lang yung kalsada talaga, oh. Dahan-dahan lang tayo. At saka napakaraming tao ngayon. Yung iba mga tourist pa tayo mga kabayan para masaksihan lang nila itong nangyayari ngayon sa Nook City dahil napakaraming ice. Yan. So medyo sunset na dahil palubog na yung araw.
Yan, delikado to dito mga kabayan kapag madapa ka dahil matigas yung mga snow. Dito migas na. Yan, ito may tulay sila dito. Yan. So ngayon akyatin natin sa itaas. So maraming nagpipicture-picture dito. Ang ganda kasi ng view. Yan, ayan, napakadulas dito. Kunting kuan mo, delikado to. Ayan, babaan natin ito yun mga kabayan. Yung iceberg doon, oh. Uy. Napakadulas. Ayan, papakita ko sa inyo. Medyo malaki yung iceberg dito. Yan, oh. Kaso nadulas. Nandun tayo sa itaas. Ito maraming mga kayak dito. Ayan, kayak. Ayan, ngayon akyat tayo dun sa itaas mga kabayan. Maraming tao dun sa itaas. Para makita natin yung buong paligid sa itaas. Mas maganda kasi sa itaas kasi matanaw mo talaga yung ilalim. Ayan. So, maganda yung view sa ibaba. Dahil sunset na din. So, maraming mga tao. Ayan. So, ito yung buong paligid natin. Napakaganda dito mga kabayan. Medyo madulas lang. Ayan, sunset na talaga dito. Ayan. Ayan, ito yung itaas dito. Mayroong statue doon. Tapos, ito yung mga view natin dito. Kaganda ng mga bahay. Oh. Napakatahimik. Tapos, tingnan nyo yung buong paligid natin. Napuno na ng iceberg dito. Halos lahat dito ng dagat. So, wala nang madaanan yung mga fishing boat na maliliit. Dapat yung mga barko na may icebreaker. Yan. Punta natin to sa itaas mga kabayan. Papakita ko sa inyo dito yung view. Ay, napakarami dito. Kumukuha din ng mga video. At may naglalaro pa. Pero yan. Ito, delikado to. Ice. Plus, dito tayo sa mga bato. At saka yung medyo malambot. Yan. Huwag lang matigas. Madadaanan natin literal talaga. Kaya medyo malakas na yung hangin dito na pala sa itaas. Meron pala tayong spike. Wala akong spike. Yeah. Wah. Madulas pala yung sapatos pag walang spike. Matigas. Yan, dito na tayo sa itaas mga kabayan. Medyo nakakapagod. Say hi, Kamak. You have a YouTube channel? Yeah, I have. Make it now? Pinoy in Greenland. What's your name? On Yeah. What and you? Kuluk. Okay. Hi, Are you Kuluk. make it right now? Yeah, you can search Pinoy in Greenland. Hi. Hello po mga kabayan. I will speak my language. I am a Filipino. Say hi to my new friend here in Greenland, Nok City. And what's your name? And Kuluk. Because they wanted to me for uploading videos on my YouTube channel. And it's nice to know them that they are here. Okay, thank you. Bye. Hello mga kabayan. So ngayon nandito tayo sa itaas na. So marami tayo ditong mga bisita na pumunta dito. At mayroon tayong mga kakilala dito na nakita nila ako dito at nakilala nila ako na gumagawa daw ako ng YouTube. At yung mga video natin sa Facebook, ayan sila dito sa mga lokal yan dito na mga Greenlandic mga kabayan. Actually mga mababait yan sila dito. At yung iba kasi mga kabayan, hindi talaga ako nagsasali ng mga tao dito sa video ko. Kasi alam ko yung iba dito ayaw nila yung magpakuha ng video. Kaya minsan nag-aantay lang ako. Minsan mga kabayan may nakakakilala sa akin dito na gusto daw nila sumali sa video ko. Ayun nga yung nakakilala sa atin yung dalawa na dun sa baba. Yeah, thank you. And comment. So I know that you are the one here. Yeah. Okay. See you. Tapos. Alok Kamak. Alok Kamak. Kamak. Yeah. Thank you, bye. Yeah. So sabi niya mga kabayan, mag-subscribe dun sa YouTube channel ko. Tapos titingnan daw nila yung video ko. Yan, ito yung buong paligid natin mga kabayan, no? Actually sunset na dito ngayon. Yan. So ito
maraming mga ice, tapos medyo kukunti-kunti yung snow. At dito tumitigas na dahil sa sobrang lamig. Tapos ito yung mga bahay dito mga kabayan, no? Gaganda ng mga bahay at makukulay. Ayan. So yun yung video, yung mga iceberg po, talagang hindi talaga makadaan yung mga barko at yung mga mga kabayan, pag ng icebreaker at saka yung mga boat na maliliit. Ayun mga kabayan, so ngayon bababa na tayo. Ang problema ko na naman ito, paano bumaba, dahil napakadulas. Hindi tayo pwedeng tumapak dito sa mga nagyelo na matigas. Dito lang tayo sa snow na malalambot at mga bato dahil kakapit yung sapatos natin. Hindi tayo nakadala ng spike. So ito yung paligid natin. So ngayon babalik tayo mga kabayan. Baka kasi nag-aantay na din yung misis ko doon. Kasi nasa bahay lang siya mga kabayan, no? Dahil hindi pa siya pwedeng lumabas pag ganito mga panahon na medyo may hangin mga kabayan at malamig. Dahil nga iniiwasan namin mga kabayan yung hangin. Pag napasukan kasi sa ng hangin mga kabayan, medyo mahirap na talaga dahil yun, aatake na naman yung kanyang sakit. Ayan, so baba tayo dito mga kabayan, no? Dadaan lang tayo dahil napakadelikado talaga ito. So ngayon mga kabayan, medyo nakakita na tayo ng mga bato at yung mga snow manipis na lang ito dahil Marso na ngayon. So paunti-unti nang matutunaw itong mga snow. So welcome summer na naman dito. Pag summer dito mga kabayan, umaabot yung temperatura dito sa 4 degrees Celsius, 2 degrees Celsius. Hindi na siya mag-negative mga kabayan dahil medyo warm na yan pagka dito. Puro malamig pa rin yung mga kabayan kasi yung summer talaga ay umaabot lang talaga dito mga kabayan ng temperature sa 10 degrees. So swerte na lang mga kabayan kapag naka 4 degrees naka 12 degrees mga kabayan, medyo mainit na talaga yan dito para sa amin. So ngayon bababa tayo dito. Napakadelikado ng babaan natin dito dahil napakarami ditong mga snow na tumigas na siya at dahan-dahan lang tayo dahil maaari tayong mabagok. So ipapakita ko lang sa inyo dito. So sana mga kabayan yung video ko ay nasiyahan kayo at natuwa kayo dito sa aking mga ginawang video. So baka matagal ka na mga kabayan na nanonood sa aking YouTube channel sa mga video ko at hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin mo naman mga kabayan yung subscribe at pindutin mo na din yung bell notification para updated ka kung may bago tayong mga video. At hanggang dito na lang po at maraming salamat and God bless you all.